Usapang Budget Natin. Eto na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin, bawat haka-haka lilinawin, bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang Budget Natin kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas dito sa Radyo Pilipinas 7:38 AM. Sampung minuto na po makalipas ang ika-6 ng gabi. Magandang gabi po Pilipinas, sa pangalan po ni R. Vargas at sa pangalan po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. Ako po si Jamie Quinto, makakasama po ninyo sa usapang budget natin dahil budget natin ito. Ang atin pong programa ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management at napapakinggan din po sa Radyo Pilipinas 738 kHz sa inyong mga talapihitan sa AM band. At sabay din po tayong napapanood sa Channel 3 at sa mga gumagamit po ng TV Plus. Sa mga gumagamit naman ng Affordabox, kami po ay nasa channels 45 to 49. At syempre, via Facebook Live ng Radyo Pilipinas sa Facebook page ng Philippine Information Agency at sa Usapang Budget Natin page ng DBM. Kaya naman, i-like at i-share nyo na po ang programang Usapang Budget Natin. Sa gabing ito ay mayroon po tayong makakasama, punong-puno po tayo sa mga balita at impormasyon. At syempre, makakasama din po natin ang Department of Agriculture. Ayan, at marami ho tayong mga itatanong kay Sir, mga pag-uusapan ho natin, napapanahon po ito, no? Yung ating discussion ngayong gabi dahil sa nalalapit na po ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At aalamin po natin sa ating panauhin, no, ang mga isyung mahalaga na mabatid ng taong bayan na may kinalaman po sa sektor ng agrikultura. Kaya naman tayo po ay natutuwa at napaunlakan niya tayo personal, ha? Oo, napaunlakan niya po tayo ngayong gabi. Ang Department of Agriculture spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa para po talakayin ang mga bagay na ito. Magandang gabi po sa inyo, ASEC. Welcome po sa Usapang Budget natin. Magandang gabi rin, Miss Jamie, sa lahat na nakikinig at nanonood sa programa. Magandang gabi po. Opo, magandang gabi po. ASEC de Mesa, unahin ko po muna yung syempre mahalagang malaman ng ating taong bayan. Ano ho yung mga accomplishment at milestone na napatupad na po at nakamit ng Department of Agriculture simula po noong nakaraang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Miss Jamie, unahin natin doon sa contribution ng sektor ng agrikultura sa kabuuang pambansang ekonomiya. Una dyan ay nakamit natin yung 1.2% na paglago ng sektor. At ito ay nagsimula nang umupo ang ating Pangulo, naroon na tayo sa positive territory. At itong paglago na 1.2% ay paglago noong pre-pandemic level. So natutuwa kami dahil sa mga paggabay, of course, ng ating Pangulo. Siya yung aming naging kalihim nung dumating yung Marcos administration at malaki ang naitulong. Nakamit din natin yung pinakamalaking harvest sa palay nung nakaraang taon, 2023. Umabot yan sa record harvest na 20.06 million metric tons. Matandaan din natin, Miss Jamie, malaki na rin ang ibinaba ng presyo ng ibang pangunahing bilihin, lalo na yung asukal. Umaabot yan dati ng 200 mahigit. Ngayon ay nasa 80-70 pesos na lamang. Ang isang malaking nangyari noon, yung sa sibuyas, umabot niya ng 700-800 pesos. Ngayon, napaka-stable niya at 70 to 80 pesos. Ganun din yung iba pang pangunahing bilihin, Ms. Jamie. So ito yung mga ilan sa pangunahing
accomplishment bukod pa dun sa napakaraming agriculture infrastructure na napatayo, kabilang rito yung mga pang-irigasyon at saka mga farm-to-market roads at iba pang agri-infrastructure sa buong bansa. At ito ho ay nangyari sa loob lamang ng kumbaga parang maikling panahon kasi from the State of the Nation address ng Pangulo ay ito lahat ang naging tugon, ano? So Yes. ano-ano ho yung mga activities and program ng kagawaran na sumusuporta sa Philippine Development Plan at Bagong Pilipinas Vision ng Pangulo? Sa ngayon, ang bagong programa ng ating Pangulo, katuwang of course ang ating kalihim, Secretary Francisco Chu Laurel Jr., una-una, nabanggit ko kanina, patuloy na paunlarin yung ating mga infrastructure related to agriculture. Una-una na dyan ay pababain yung post-harvest losses. Kasi kung mababa yung post-harvest losses, mas malaki yung magiging kita at mas lalo pang bababa yung presyo ng bilihin. Ganon din ay pagtibayin at pag-usayin yung mga cold storages natin at saka yung mga programa may relation sa logistics. Ang nagpapataas kasi ng cost of input sa ating mga magsasaka at mangingisda ay yung napakataas na logistics at saka yung transportation cost. So, ito yung mga pangunahin na sinasagawa ng ating kagawaran at nakatuon tayo sa mandato na palakasin yung lokal na produksyon. Oo. Kagaya last year nga, nung tumaas yung ating production sa palay, bumaba ng almost 7% yung importation natin ng bigas dahil na-reach natin yung record harvest ng palay. Ayun. Kailangan po talagang malaman ito ng taong bayan, ano. Yung ibang issue pa ho, kamakailan lang, matindi po yung naging epekto ng El Nino, no, sa mga maraming mga magsasaka natin. Ano ho yung mga ginagawang hakbang ng kagawaran ng pagsasaka or ng Department of Agriculture para matulungan at maipaabot po yung mga pangangailangan ng ating mga magsasaka na lubhang naapektuhan po nito? Kami ay lubos na natutuwa dahil ang Pangulo mismo ang umiikot at nagbibigay ng suporta at ayuda sa ating mga magsasaka at mangingisda sa pagbibigay niya ng tinatawag na Presidential Assistance to Farmers and Fishers and Families Affected by El Nino. Ito ay yung 10,000 sa bawat pamilya na apektado. At ito ay sa buong Pilipinas ay every week ay umiikot ang ating Pangulo. Bukod pa doon sa mga naibigay natin na naapektuhan ng El Nino, umabot na yan sa almost 10 billion pesos sa pamamagitan ng ating mga Rice Farmers Financial Assistance, tag 5,000 yan at saka yung sa 10,000. Bukod doon sa pagsasaayos natin ng mga irrigation facilities at yung pagbibigay din natin ng mga credit assistance, patungo pa rin para rin sa ating mga magsasaka at mangingisda. So paano po nag-a-adapt sa pagbabago ng klima yung Department of Agriculture? Ano po yung mga programa or hakbang na inyong ginagawa para mapanatili po yung productivity ng sektor ng agriculture sa kabila po ng mga pabago-bagong klima? Lalo na, di ba, may mga climate change na po ngayon. Oo. Yeah. Tama yan, Miss Jamie, napapanahon yan dahil alam natin yung El Nino nagiging mas frequent, yung La Nina ganun din. So napaka-importante yung mitigation and adaptation ng sektor natin. So nangunguna dyan yung info dissemination natin. Pangalawa kasi 18 na bagyo hanggang 20 ang na-experience natin. And 4 to 5 dyan ay very destructive at malaki yung naapektuhan. Sa larangan ng crops, about 500 to 600,000 metric tons ang nawawala sa atin dahil dyan. So yung ating pagsusumikap, lalo na yung mga varieties na naangkop kung merong pagbaha, yung mga flood-tolerant varieties, pag tagtuyot naman yung ating mga drought-tolerant varieties, ay pinakakalat na natin. At of course, yung ating mga agri-infrastructure dapat sumasabayan. Ngayon, may mga technologies na available, halimbawa doon sa mga infra natin sa agriculture, lalo na yung FMR, dapat kahit bahain ay nananatiling matibay at yung ating pag-measure din kung gaano kalaki yung baha para yung ating mga infrastructure ay sumasabay dito sa mga ganitong klaseng pagsubok. So maraming nakapila na mga interventions din. And of course, pagdating doon sa
produce natin, kailangan hindi lang produce ng produce. Meron tayo dapat na infrastruktura, kagaya ng cold storages, para pag dumating yung panahon na mag-harvest, hindi lang basta itatapon, pwedeng isubi muna at mas ensure natin yung paglaki ng kita ng farmers dahil hindi nasasayang yung kanyang produkto at matitiyak natin na mababa ang presyo pero maganda ang kalidad. Oo, yan naman ang importante, yung quality. Of course. Opo. Asek, kanina nabanggit po ninyo sa opening ninyo, no, may mga irrigation po na natutukan din ang DA, no, yung pagpapagawa po nito. Paano ho ninyo pinapalakas yung sistema ng patubig, pamamahagi ng tubig para sa mga magsasaka? At ano-ano po yung mga proyekto na may kinalaman sa irrigation and water management? Sa ngayon, natutuwa rin kami dahil just the other day, inilunsad ng ating Pangulo yung isa sa malaking irrigation project sa Iloilo, yung Halao River Irrigation Project na pinondohan ng Korean government. Ang maganda kasi rito, napakalaking area na mapapatubigan. Kasi ang Region 6, in particular ang Iloilo, ang maganda yung maraming area ng palayan, pero mababa pa yung level ng patubig kasama ang Region 8, Region 12. So kung mapapatubigan natin itong mga potential irrigable area, meron pa tayong 1 million, almost 1 million hectares na posibleng patubigan. At isa pa sa malaking proyekto na isinasagawa ng ating Pangulo at ni Secretary Kiko Chu Laurel Jr., yung Solar Irrigation Project. Malaking tipid sa kabawasan sa gastos ng ating magsasaka. Yung experience namin halimbawa sa Batangas, sa 5 hektarya nakakatipid sila hanggang 50,000 pesos kada cropping season dahil nababawasan yung gastos nila sa krudo. Dahil wala na, yung power source nila ay renewable sa solar at napapatubigan nila yung kanilang palayan at nakakapag-diversify pa sila sa mais at high value commercial crops. So ito kaya nating i-implement in less than 1 month, mapapakinabangan at agad ng ating mga magsasaka. So part pa rin ito ng climate change adaptation natin pag malaki ang tipid sa mga magsasaka and at the same time ay mabilis gawin at yun nga in terms of diversification activities ng ating mga magsasaka, mas lumalaki ngayon yung kanilang income. Okay. Ito pong susunod na tanong po natin, concern syempre yung mga taong bayan dito, no. Paano ho ninyo tinutugunan sa Department of Agriculture yung problema ng mataas na presyo ng bigas, kamatis, sibuyas, itlog at iba pa pong mga agriculture products? Ano ho yung mga hakbang na ginagawa dito upang mapanatili yung presyo na abot kamay at abot kayang halaga lang para sa mga mamimili? Miss Jamie, bukod doon sa pagbibigay natin ng mga libreng binhi at pataba, makinarya, irigasyon, hindi lang sa palay, sa mais, pati yung high value commercial crops, kagaya nga ng mga lowland vegetables, highland vegetables natin. Ang isang malaking proyekto natin dito na talagang pangangailangan ng ating mga magsasaka, yung mga cold storage na para masigurado natin na pag nag-harvest sila, hindi natsasayang at hindi babaratin ang ating mga magsasaka at masustain na sa buong taon meron tayong production. Look at example ng onion. Dati napakamahal niyan dahil kulang yung ating cold storage. Ngayon, ang dami nang napatayo na cold storage ang ating Pangulo, si Secretary. So, ngayon, talagang nasusustain natin na mura yung sibuyas. Ngayon, meron tayong 160,000 metric tons ng sibuyas na nasa mga cold storages na tatagal hanggang 5 hanggang 6 na buwan because of these agri facilities. Sa bigas ngayon, meron tayong Program 29 at saka Rice for All at nasisigurado natin na yung mga kababayan natin na limited yung kanilang purchasing power ay natutulungan ng ating pamahalaan at yun nga, maganda yung feedback sa amin dito sa programang Bigas 29 dahil ang laki nung natitipid nila at yung natitipid nila nagagamit nila sa ibang gastusin nila sa kanilang mga pamamahay. Opo, at tuloy pa rin naman po yung kadiwa, no? Kadiwa ng Pangulo. Of course.
yung ating kadiwa, we have more than 300 kadiwa centers nationwide at ngayon nakikipagpulong kami din sa mga lokal na pamahalaan sa utos na rin ng ating Pangulo na yung mga provincial governments makituwang sa Department of Agriculture para mas mapalawak pa natin ang implementasyon ng kadiwa sa buong bansa. That's good. When it comes to budget utilization, kamusta po yung budget utilization ng Department of Agriculture ngayong fiscal year 2024 at paano nyo po ginagamit yung inyong budget of course ng wasto, no, mga priority projects at paano nyo po ngay napapalakas yung transparency sa paggamit ng pondo para sa mga programa at proyekto ng inyo pong departamento? Miss Jamie, yung ating kalihim ay talagang galing sa pribadong sektor. Talagang binubusisi niya ng husto yung ating pondo. Tinitiyak niya at ginagawa niyang responsible yung mga head of offices sa budget na nakukuha nila. So talagang masinop yung paggamit ng pondo. At of course, kami rin, we appreciate the effort ng Department of Budget and Management sa paggabay sa mga ahensya, kabilang na ang Department of Agriculture, kung paano yung maayos na paggamit ng pondo. Lagi silang nadyan sa paggabay. At natutuwa rin kami kasi for the last 30 years, pinakatiwalaan ng ating pamahalaan, specifically ng DBM, ang DA, 30% ang increase ng budget simula nang umupo ang ating Pangulo. Bago pa yun, 5 to 10% lang ang paglago ng budget. For the last 3 years, very consistent yon na 30% ang paglago namin. And we're hoping for 2025, mas lumaki pa rin ang budget namin. Dahil na rin yon sa masinop na paggabay ng ating Pangulo at ni Secretary Kiko na mas maayos yung paggamit ng pondo. At ngayon meron kaming tinatawag na performance evaluation sa lahat ng agencies. Minomonitor namin on a regular basis, monthly, yung kanilang obligation, yung kanilang disbursement, at binibigyan namin ng of course parang carrot and stick. Yung mga magagaling, of course, may award yan. And doon sa medyo nahuhuli, may konting abiso na kailangan nilang humabol, of course, doon sa mga top-performing agencies natin within the department. Tama naman, para at least may kompetensya, no? Yes, yan yung gusto ni Secretary. Parang lalo silang ganahan na gamitin ng wasto yung pondo dahil makikita nila na there's also reward on how they perform their tasks. Tama. Alam niyo po, Asek, ang dami pa natin gustong itanong. In fact, talagang marami ho. Sana ho kaming itatanong po sa inyo. Pero baka may gusto pa po kayong idagdag na mensahe po sa ating mga nakikinig, no? Lalo na po sa Lunes ay sona na ng Pangulo, or baka meron po kayong gustong i-shout out, Asek de Mesa. Go ahead po. Yeah, again, Ms. Jamie, maraming salamat sa pagkakataon na makabigay kami ng additional information dito sa Radyo Pilipinas. At gusto lang naming banggitin na ang kagawaran ng pagsasaka ay patuloy ang serbisyo sa ating mga magsasaka at mangingisda sa mandato natin na lalong palakasin ang ating lokal na produksyon. So makakaasa po kayo ng tuloy-tuloy na serbisyo sa paggabay po ng ating Pangulo at sa pamumuno ng ating kalihim, Secretary Francisco Chu Laurel, para po sa masaganang bagong Pilipinas. Ayun, okay. Ang inyo pong napakinggan at tayo po isang karangalan na makasama po natin siya ng live dito po sa studio, si Asek Arnel de Mesa, ang tagapagsalita po ng Department of Agriculture. Maraming salamat po sa inyo, sir, sa inyong oras at pinaglaanan niyo po ang usapang budget natin ng time. Thank you po. Samantala, susunod na po sa ating talakayan, may budget news din tayo. At mamaya po ang atin pong pag-uusapan din ay kilalang speaker, trainer, writer, columnist, at best-selling author. Isa po siya sa mga most recognizable authorities pagdating po sa personal finance. Ayan, malalaman po natin sa kanyang mga mahalagang budget tips para sa ating mga taga-subaybay. Ano kaya ang ating aabangan mamaya, no, sa ating budget talks
Pag-uusapan ho natin yan, makakasama natin ang online, makakasama ho natin online ang isang financial expert. Ayan, sige po. Babalikan po natin ang usapang budget natin pagkalipas lamang ng ilang paalala. Sa komentaryo, patas at matalino. Alam nyo naman, both houses dapat yan eh. Hindi naman po pwedeng dyan lang sa Senado, hindi naman po pwedeng dito lang sa Kamara. Sa dami po ng mga magsasaka na nangangarap na mabigyan po ng pagkakataong maibenta kanilang mga produkto dito po sa Maynila. Fake news, binubura, tinutuwid mga binaluktot na balita. Na-interview pa nga natin ng PhilHealth dito. Pinupush nga po nila yung karagdagang premium. Tayo no, sa FDA kasi ay ginawa, alisunod na rin no, tinatawag na create law. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Sa balita't impormasyon, tapat sa pag-uulat. Yun! Ibang level na naman! Scatter na please! Scatter! Scatter! Yes! Ibang level! Let's go! Ibang level! Ang taas ng bill ng kuryente ko! Tulong! Oh yeah! Kung ayaw mong ibang level din ng kuryente mo, unplug all those gadgets and appliances. Huwag pagsabay-sabayin ang mga nakasaksa, lalo na sa mga extension cords. Iwasan gumamit ng cellphone habang nakaplug. Hindi lamang ito delikado, nagdudulot rin ito ng pagkasira ng baterya. Makakatipid ka na, safe ka pa. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Energy efficiency starts with you. Ibang level na! Salamat, Mr. Powers! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Delivery! Maria Jose? Akin yan? Ang laki ng box! Surprise! Eh, ba't ka nasa loob ng box? Basta para sa'yo gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 80% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya, Apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Kayo po ay nakikinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Nagbabalik po ang usapang budget natin dahil budget natin ito. Ang oras natin 6:32 ng gabi. Unahin po muna natin ang nagmamadaling balita. Flight and ground operations sa NAIA pansamantalang sinuspinde matapos na maglabas ng red lightning alert status ang MIAA ngayong gabi. Ang detalye ng balita hatid ni AJ Ignacio. Radyo Pilipinas, Flash Report. Yes, kasama Jamie, naglabas nga ng red lightning alert status ang pamunuan ng Manila International Airport Authority dahil nga sa patuloy na malakas at na pagkulog at pagkidlat at ulan ngayong gabi nga dito sa NAIA. As of this moment, pasado 6:05 ng gabi na sinuspindi nga ng MIA ang flight and ground operations sa apat na NAIA terminals ngayong gabi. Ito upang masiguro kasamang Jamie na maging ligtas ang pagbiyahe at pag-take off at paglanding ng eroplano, gayon din ang mga ground men ng naturang runway sa NAIA. At sa dagdag ko lamang Jamie na nagkaroon nga ng abiso ang mga airline companies ang Cebu Pacific, Philippine Airlines at AirAsia hinggil nga sa nangyaring technical glitch sa Microsoft software ng kanilang mga operasyon ng mga eroplano at patuloy na nga nilang ina-address ang sitwasyon dito sa NAIA dahil nga kumakapal na rin ang mga airline passengers ngayong gabi at patuloy na nakikipag-ugnayan ang mga naturang airline company sa MIAA gayon din sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Jamie, yan muna ang pinakuling balita mula dito sa southern part ng Metro Manila. AJ Ignacio, Radyo Pilipinas.
Radyo Pilipinas Flash Report. Maraming salamat sa iyo, AJ Ignacio. 6:34 ang ating oras. Pabatiin ko muna yung aking partner, fresh from Bulacan. Tama ba? Po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Richard Vargas. Humahalilid po kay Kuya R. Vargas. Opo, nakasalukuyan po may sakit. Shoutout po sa inyo, Kuya R. Sana po magpagaling po kayo. Palakas po tayo. Oo, okay? palakas tayo, R. Opo. Ayan. Alam mo, Richard, tamang-tama at ang ating susunod ata na pag-uusapan syempre, itong ating budget news. Napaka-importante nito, no? Na maipahatid natin sa ating mga taga-subaybay itong ating budget news. Sige, pangunahan mo na. Okay po. Narito po ang ating budget news. Usapang budget natin. Budget news. Inilunsad kamakailan ng Department of Budget and Management ang Green 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 program upang suportahan ang mga benepisyaryong probinsya, lungsod at munisipalidad sa pagsusulong ng green open spaces at mga proyektong pang-infrastruktura para sa active mobility. Kasabay nito ay inilabas din ng DBM ang guidelines sa pagpapalabas ng pondo sa ilalim ng Local Government Support Fund or Green 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 program para sa Fiscal Year General Appropriations Act or Fiscal Year 2024 General Appropriations Act. Ayon kay DBM Secretary Amena Mina Pangandaman, ito ay malaking hakbang para matupad ang hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bagong Pilipinas. Tinatayang 1.055 bilyong piso ang inilaan ng DBM para sa programang Green 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 Program ng 80 na lokal na pamahalaan sa buong bansa, kabilang ang 30 na probinsya, lungsod at munisipalidad sa Luzon. Kasama na ang mga lungsod ng Metro Manila, 21 sa Visayas at 21 sa Mindanao. Kasama sa mga tinukoy na benepisyaryo ng programa ang mga lungsod ng National Capital Region, mga probinsya ng Region 3, Region 4A, Region 5, 6, 7, biliran sa Region 8, Regions 10, 11, 12, 13 at mga sakop na probinsya na lugar ng BARM. Ang pondo ay nakalaan para sa pagpapatayo, rehabilitasyon, pagsasaayos at pagpapabuting ng mga green open spaces, kabilang ang mga pampubliko at mga municipal park at plaza. Samantala, sinabi ni MMDA Chairman Don Artes na buo ang suporta ng MMDA sa programang Green 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 dahil ito ay ganap na naayon sa misyon na pahusayin ang kalidad ng pamumuhay sa lungsod. Idineklara din niya na maglalaan ang MMDA ng karagdagang 200 million supplemental fund para sa 17 na Metro Manila LGUs para sa Green 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 program. Ang MMDA ay isa sa mga implementing agencies sa Green 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 program kasama ang Department of Human Settlements and Urban Development. Oras po natin, 6:38 ng gabi sa isang historic first. Nakipagpulong ang kalihim ng Department of Budget and Management kasama ang Teachers Dignity Coalition na kinatawan ng mga pangulo ng mga lokal na chapter at pinangunahan ni TDC Chairman Benjo Basas, nagsagawa ng mahalagang hakbang upang tugunan ang mga hinaing sa pagtaas ng sahod ng mga guro at mga inisyatibo. Sa pagpupulong na pinangunahan po ni DBM Secretary Amena Mina Pangandaman, tinalakay ang kalagayan ng performance-based bonus para sa fiscal year 2022. Ang epekto ng Executive Order Number 61 sa PBB at Productivity Enhancement Incentive, ang mga resulta ng pag-aaral ng DBM at Governance Commission for Government-Owned or Controlled Corporations o GCG, at ang mga development sa iminumungkahing pagtaas sa sweldo para sa fiscal year 2024. Ito ay upang pawiin ang pangamba ng mga guro sa bansa
Itinitiyak ng Department of Budget and Management na sa kabila ng pag-i-issue sa Executive Order number 61 na nag-uutos ng review ng Result-Based Performance Management System at Performance-Based Incentive System, ang pagpapalabas ng PBB para sa fiscal years 2022 at 2023 ay magpapatuloy pa rin. Ipinababatid ni Director Gerald Handa ng DBM Organization, Position and Classification and Compensation Bureau na nagsasagawa sila ng masusing koordinasyon sa Department of Education para sa kanilang fiscal year 2022 PBB. Ito'y upang mapabilis ang proseso tulad ng pag-validate ng isinumiting Form 1.0 para sa pagsasama ng mga kawani na hindi naiulat sa Department sa Personnel Services Itemization and Plantilla of Personnel, maling impormasyon at mga duplicate records bukod sa iba pa. Sa kasalukuyan, ang mga Form 1.0 na isinumite mula sa 8 regional offices ng DepEd, kabilang ang NCR, Ilocos, Cagayan, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol at Western Visayas ay ibinalik para sa pagrebisa at pag-validate ng DepEd. Makikipagtulungan naman ang DBM sa DepEd upang malutas ang mga issue kaugnay sa pagpapatupad ng PBB at matiyak na ang lahat ng kinakailangang requirements ay matutugunan para sa pamamahagi ng bonus. Samantala, inihayag ni Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman na ang konsepto ng e-marketplace para sa procurement ng pamahalaan ay iminungkahi mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ginawa ni Secretary Pangandaman ang pahayag sa isinagawang Public Financial Management Competency Program para sa mga local government units na ginanap sa Tagaytay City mula July 10 hanggang July 12, 2024. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ng Budget Chief ang kahalagahan ng e-marketplace sa pagreporma sa proseso ng pagkuha at pagtiyak ng pagkakaroon ng mga pangkaraniwang gamit na supply at kagamitan na direktang mula sa competent at reputable suppliers, habang kinikilala niya ang pamamahala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapatupad nito bilang bahagi ng New Government Procurement Act. Binigyang diin naman ni Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman ang kahalagahan ng pagbibigay prioridad ng budget allocation para sa disaster resilience. Ginawa ni Secretary Pangandaman ang pahayag sa isang workshop sa Developing Disaster Risk Management and Budget Allocation Strategies na ginanap noong July 9, 2024 sa Hilton Manila Hotel, Pasay City. Kasama rin sa workshop sina Risk Lighthouse Chairman Sean Wang at Senior Advisor Andreas Bolman at DBM Assistant Secretary Romeo Matthew Balangkit. At yan po ang mga tampok na balita natin sa ating Budget News. At sa oras na ito, dagdag na kaalaman naman para sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Oras na para sa ating Budget 101. Hello Budget Peeps! Ang episode na ito ng Budget 101 ay para sa ating mga lokal na pamahalaan dahil tatalakayin natin ang Local Government Support Fund o LGSF. Pamilyar ka na ba rito? Kung hindi pa, tara, pag-usapan natin yan dito sa Budget 101. Ang Local Government Support Fund ay tulong pinansyal ng gobyerno sa mga local government units para sa implementasyon ng kanilang priority programs and projects na nakasaad sa General Appropriations Act o GAA. Noong nakaraang linggo lamang, inilunsad ng Department of Budget and Management sa pangunguna ni Secretary Amina F. Pangandaman ang Local Government Support Fund Green 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 Program na naglalayong pagandahin ang mga public open spaces sa bansa at tulungan ng mga lokal na pamahalaan na gawing mas livable, sustainable
at well-connected ang kanilang mga komunidad sa pamamagitan yan ng green infrastructure. Naglaan ang DBM ng mahigit 1 bilyong piso para sa nasabing proyekto na magagamit para suportahan ang mga proyektong pang-infrastruktura tulad ng municipal parks at plaza, bike lanes, bike racks, elevated o at-grade pedestrian footpaths, walkways, sports facilities, at recreational trails. Inaasahang 80 lokal na pamahalaan sa buong bansa ang makikinabang rito. Kabilang dyan ang 38 na mga probinsya, lungsod, at munisipalidad sa Luzon, 21 sa Visayas, at 21 naman sa Mindanao. Naway naging malinaw sa inyo kung ano ang LGSF at paano ito nakatutulong sa ating mga lokal na pamahalaan. Ito po si Attorney Ryan S. Lita, Director ng DBM Local Government and Regional Coordination Bureau. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo. Dito lang sa Budget 101. At ayan nga, tinalakay po sa ating Budget 101, Richard, yung tungkol sa Local Government Support Fund o yung LGSF. Ang LGSF po ay isang pondo na inilaan para sa mga lokal na pamahalaang bayan at lungsod. At ito po ay nagmumula sa General Appropriations Act o GAA or yung GAA, ang pambansang budget na inaprubahan ng Kongreso taon-taon. Layunin po ng LGSF na suportahan ang mga lokal na proyekto at serbisyong pangkalahatan sa mga komunidad. Yes, tama ka dyan, Jamie. At layunin nga ng LGSF na suportahan ang mga lokal na proyekto at serbisyong pangkalahatan sa mga komunidad gaya na lang ng inilunsad nating Green program last week. Alam mo, nandun din ako. Very successful. Lagari talaga kayo. Daming LGUs na kasama sa proyekto. So, mararamdaman mo kung paano pinapahalaga ng administrasyon yung sustainability and pagkakaroon ng ecologically friendly na open spaces and pagkakaroon syempre ng active lifestyle ng ating mga kababayan sa pamamagitan nitong Green program. Ayan. Oo. At yan po, dagdag na kalaman para sa ating mga taga-subaybay. Hatid po linggo-linggo ng inyong Budget 101. At magkakaroon lang tayo ng commercial break, Richard. At sa pagbabalik po natin, ayan, ang atin pong makakasama ay itong financial expert. Yes. Oo. Actually, sinusundan ko siya sa social media, Jamie. Talaga? Lagi akong nanonood ng kanyang mga pinopost sa YouTube, sa Facebook. Yan. Kasi marami tayo mapupulot na aral about budgeting and financial management sa kanya. And excited tayo. Sana mamaya matanong natin lahat ng ating gustong itanong sa kanya. Ayan. So, abangan po ninyo yan dito po sa Usapang Budget Natin. Dahil budget natin ito. Sa pagbabalita, tamang impormasyon ang inyong makukuha. Patuloy ang pagbabalakas ng Bureau of Soils and Water Management. Lolo Ferdinand R. Marcos Jr. nais na maging no-bully zone. Tatayo ng housing development sa Camp Abu Bakar. Totoong balita sa gitna ng bawat kaganapan. Patuloy pa rin ang paghahatid ng tulong ng Department of Dedicated din niya ang NTF-ELCAC na isulong ang transparency na naisilbi ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Sa balita't impormasyon, tapat sa pag-uulat. Ito ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. At welcome back, 6:49 ng gabi. Welcome back po, kayo po ay nanonood at nakatutok sa Usapang Budget Natin.
Ako po si Richard Vargas na humahalili kay R. Vargas. Ayan, Yan. magandang gabi sa iyo. At syempre, ako naman po si Jamie Quinto, pansamantala ring humahalili kay DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. Pagaling po kayo, Yusek. Oo. Opo. Ang dami, lagari talaga ang DBM ngayon, ha? Opo. Oo, isa na naman pong interesting segment ang tampok po natin ngayon. Ha? Tayo po'y makikipagkwentuhan sa isang online entrepreneur. Ayan, Richard, ikaw na ang magpakilala Kaya sa po, kanya. simulan na natin. Oras na para sa ating Budget Talk. Usapang budget natin. Budget Talks. At gaya po na nabanggit, mapalad po tayo dahil napaunlakan tayo ng isang financial expert. Kaya naman, wag na nating patagalin pa. Thank you for joining us dito po sa usapang budget natin. Sir Randel Tiongson. Hi, good evening. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi, sir. Thank you for having me. Thank you po, Thank Sir you po, sir. Randel Chongson. Opo. Actually, Sir Randel, lagi ko po kayong sinusubaybayan sa social media. So, gusto ko lang po... Salamat. Opo. I'm a follower and I'm a fan. Pero ito po, Ay, isa thank po sa mga malimit or madalas pag-usapan online is yung paraan ng pamilyang Pilipino sa pag-iipon. And nasabi niyo rin kasi na nahirap ang pamilyang Pilipino or yung mga Pilipino in general na mag-ipon on their own. So, ano po ba ito? Dahil kulang sila or hindi sila marunong magtipid or mag-budget or dahil takot po silang mag-ipon? Siguro parang mahirap yan suriin kasi kung saan ang galing yan. Sa akin, pareho yan eh. It's both yung behavior natin as Filipinos and at the same time, syempre, yung challenges din natin kasi madali sabihin mag-ipon kung marunong ka kumita, kung maganda ang income mo, pero kung kulang din ang income mo, no amount of planning and budgeting makakatulong sa pag-ipon mo. Pero at the same time, nakita ko rin, na-experience ko yan sa going around the world speaking to Filipinos, na kahit malaki na yung income ng mga Pinoy, hirap pa rin sila mag-ipon. So, parang both dalawa yung konteksto na yan na kailangan natin siguro pagbigyan ng oras para makaroon tayo ng solusyon para sa problema na yan. At alam naman po natin na kayo po ay very vocal sa pag-share sa mga forum. Kaya maaari nyo rin po bang ibahagi sa atin pong mga nakikinig at mga taga-subaybay yung naging financial regrets po ninyo noon. At alin po sa mga ito yung kalimitang nagiging problema lalo na ng mga kabataan, no? Or yung tinatawag ho natin na mga Gen Z. Okay. Siguro para lang mag-get sa ating context, no? Ang kadalasan naging problema ng Pilipino, pag natuto na kumita o kumikita na, nagkakaroon tayo ng tinatawag natin lifestyle upgrade. So yung mga kasi nung estudyante ka, limited ang pera mo, limited ang budget mo. So talagang gustuhin mo man, hindi mo ma-afford. Pero nagkatrabaho ka na, kumikita ka na. So and then eventually nagbibigay ka na access to credit. So nangyayari dyan, yung gusto mong ma-experience, gusto mong mapuntahan, gusto mong magkaroon, gusto mong bilhin. So somehow, mas affordable na para sa iyo. And then ganyan nangyayari. Then masasanay ka na, uy, sige, ganito, uy, okay pala, pwede pala akong bumili at the same time. Anyway, sisweldo naman ako ulit. Or, di ba, tayo ko muna ngayon, mababayaran ko na. So, nagkakaroon tayo ng problema. Doon tayo nagkakaroon ng trap. Kaya, unfortunately, mababa ang savings rate ng Pilipinas. I mean, compared to our neighbors, mas mababa ang savings rate natin compared sa kanila. Okay po. So since nabanggit natin yung mga Gen Z kanina, no, sa tanong natin kanina, according po, mayroon po kasing lumabas na isang report kamakailan na ang mga Gen Z daw po yung significant contributor sa pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong nagkakaroon ng credit card. So tumataas po yung bilang ng credit card owners among the Gen Z users. Batay din po sa nasabing report, tumaas ng 11.2 million ang bilang ng credit card volume sa bansa nitong fourth quarter ng 2023 kumpara doon sa last year. Same period last year na 9.3 million sa 2022. Ano po yung indikasyon nito pagdating ho sa spending behavior ng mga Pilipino? Okay. Yung pagtaas kasi ng number ng credit card, natural yan dahil sa pagtaas ng population, di ba? Every year, maraming
maraming bata gumagraduate ng kolehiyo, magkatrabaho. Nga lang, tinawag na natin silang Gen Z. But basically, yung young urban professionals natin, dumadami yan. And then, doon sila nagkakaroon ng access sa credit. Kasi, you have to understand, hindi naman ako credit card company, hindi kita bibigyan kung wala ka pang income. Ngayon, may income ka na, bibigyan na kita. So, basically, natural process yan. Unfortunately, pag hindi ka marunong humawak ng credit, hindi ka marunong mag-budget, usapang budget tayo, medyo minsan, ibig na makatulong sa yung credit card, baka mapasama pa para sa'yo. Kasi, dati wala ka na utang, ngayon may utang ka na. So, yun yung nagiging problem natin. So, ibig pong sabihin, hindi siya, ang pagkakaroon ng credit card ay hindi masamang bagay. Kumbaga nasa paraan ng kung paano siya paggamitin. Ang credit card, ano yan amoral. Yan, ibig sabihin, it's neither good nor bad. Paano mo siya gagamitin? Doon sa taong, alam mo, ginagamit ko, example din, yung kunyari kutsilyo. Sa kamay ng isang magaling magluto, yung kutsilyo, very important tool. Correct? Correct. Pero sa kamay ng isang, let's say, hold-upper, ibang use yan. So, depende na yun paano mo gagamitin yan. So, credit cards are convenient, meron siyang benefit, sa generally speaking, nakabuild ka ng credit, nagamit mo yan, very effective siya and very helpful siya sa taong responsable. Very dangerous siya sa taong irresponsable. So, yan yung nagiging problem nila. I see. Bukod po sa pagiging magastos, pwede po ba nating sabihin na contributory sa inability ng mga kababayan nating mag-ipon, yun pong pag-provide sa pamilya. Yeah. Oo. Actually, discussion din po ito online kung dapat bang regular na nagbibigay or nag-aabot ng pera yung anak sa kanilang mga magulang at kamag-anak. Ayan. Yan yung nagiging problema natin. Kaya nga sabi nila, yung Filipino family structure natin, toxic na, no? And ako, I go abroad, I speak to our OFWs. Makita mo talaga yung tension, yung stress, yung problem na nagagawa nito. In fact, meron kaming tawag dyan, tayo mga Pilipino, na nasa sandwich generation tayo. Sandwich generation in the sense na ako, naghahanap buhay ako, binubuhay ko yung magulang ko. At the same time, mag-aasawa na ako, magkakaanak na ako, bubuhay ko yung mga anak ko. So, nangyayari sa maraming Pilipino, binubuhay nila yung magulang nila o tumutulong sila sa magulang nila, at the same time, palalaki nila yung anak nila, kaya nasa sandwich. Sa ganyang sistema, kaya hindi makapag-ipon, hindi makapag-ready. So, nangyayari, pagtanda nila, hindi sila nakapag-ready, ulitin na naman nila yung cycle. O, sige anak, dahil ibinuhos ko na lahat sa'yo, ikaw na bahala sa akin. So, ganyan na nangyayari sa atin. Kasi, imagine mga kaibigan, kung ganyan ka, nagtumutulong ka sa magulang, nagkabrak ka ng anak, talagang hindi ka makakaipon yung ganyan sistema. So, kung tanda mo, nag-repeat lang yung pattern natin. Yan yung mga problem nila. And that's why, lagyan natin ng konting datos to, less than 10% na Pilipino ang merong pera pagdating sa retirement or nag-retirement planning. Yan yung mga problem natin. Ang liit ng porsyento. Ang liit. Siyempre, di ba, iba, hindi naman lahat naka-SSS o GSIS. So, di ba, yun, kahit naka-SSS ka o GSIS, alam naman natin hindi yan sapat. Di ba? So, yan yung mga issues na kailangan natin matugunan at maayos. Opo. So, since nabanggit ho natin yung tungkol sa pagbabudget or yung ito po, meron ho bang tamang paraan ng pag-iipon or yung pagbabudget? Okay. At bakit mahirap? So, maganda yan, Ay, sige po. Ito muna. Maganda yan kasi maganda yung usapan na yan. Kasi syempre, di ba, kailangan na maintindihan natin na depende na sa tao yan. Example, single, walang obligasyon. Iba yung strategy na gagawin niya. Or single ka nga, pero pasan mo naman daigdig. Alam mo yun? Yeah. Umaasa yung kapatid mo, bumibigay ka sa magulang mo, paparal ka pa ng kapatid mo. Then, ibang-iba yung pamamaraan ng pagtitipid mo at sa pag-manage mo ng finances. So, kailangan medyo may konti tayong context kung paano natin siya gagawin. Pero basically, ang rule namin dyan is part ng income mo, iniipon mo talaga. So, whatever happens, hindi mo sasagarit yung income mo. Example let's say kumikita ka ng 30,000 pesos. Okay. Kaya neto mo, 30,000 pesos. Kung kaya mo magtabi ng 5,000 pesos a month, kada buwan, disiplinado ka, and then eventually, marami kang pwede gawin. Mai-invest mo yan, mapapalago mo yan, meron kang emergency fund, nagagawa mo lahat ng gagawin mo. Pero kunyari, yung income mo, 30,000, pero kung gumastos ka, 29,995 kada buwan. Diyan, magkakarayo ng problema. Kaya marami sa atin, ang nagiging resolusyon nila, utang na lang ako. Salary loan ako, personal loan, yan, sagarin na ko yung credit card ko. So, ganyan yung mga nagiging problema natin.
Opo. Sundutan ko lang yung sinabi po kanina ni Sir Randel, no? Yung tungkol sa disiplina, yung kasi kahit nasabihin mo, sige, magsisimula ako ngayon na mag-ipon, pero eventually kapag yung tatamarin ka, yun yung isa sa mga cost nung yung kaya hindi napapalaki or hindi nasusustain yung budget mo or yung savings mo. Yeah. So, kaya ito ang rin po problema din natin dyan, Brad, kasi cultural din sa atin yan at the same time. No? Kasi, again, given ko yan, maraming hindi makaipon kasi maliit ang kita. Pero bakit yung mga nakapag-abroad na o lumaki na income, 'di ba? Nung 10,000 yung sweldo niya, di makaipon. Nung 20,000, di makaipon. 100,000 na rin, di pa rin makaipon. Bakit? So, dyan na natin kailangan ayusin yung mga, yan na yung behavior problems, yan na yung pagbabudget, yan na yung control. Dyan na papasok yung mga issues na dapat maayos natin. I see. Kayo po, bilang isang business owner, mayroon ba kayong financial advice na pwede pong ibigay sa mga nagsisimula pa lamang po na entrepreneurs po natin? Okay, so again, general to, either entrepreneur ka o hindi, ang talagang very important na kailangan natin siguro i-embrace, as mga Pilipino is, we should live below our means. Big sabihin, yung lifestyle mo, dapat nasasang-ayon, nararapat dun sa income mo. And hindi mo pwedeng ubusin ang sahod mo. Yun yung nagiging problema natin And kahit na nagnenegosyo ka o hindi ka nagnenegosyo, kahit ano gawin mo, employee ka, negosyo ka, kung meron kang financial discipline or fiscal discipline, tawag na natin dyan, then okay ka. So, ganyan mangyari. Kasi marami naman negosyante na malakas kumita, pero ganun pa rin, nababankrupt pa rin, naubos pa rin pera. Marami na empleyado na maayos naman, nakakaipon siya. So, regardless yan kung whether empleyado ka or negosyante ka, yung fiscal discipline or yung financial discipline, importante yan. Baka nga mas dapat disiplinado ka as businessman kasi sa negosyo may cycles yan diba? Minsan, there are good months, there are bad months, there are good years, there are bad years. So, yun yung mga bagay na kailangan natin sa siguro ituro din at the same time or siguro i-champion para sa kanila. Opo. Okay. So, bukod po sa mga nabanggit ninyo kanina na mga budgeting tips, baka meron pa ho kayong gustong idagdag na personal budgeting tips or guide para sa pag-manage ng finances ng ating mga tagapanood or tagapakinig. Go ahead po, Sir Randel. So, number one, huwag tayo mawala ng pag-asa. Kasi marami na ako nakukoach, turuan, parang feeling nila imposible na, hopeless na sila. Hindi yan, ang buhay natin hindi hopeless hanggat humihinga tayo, may hope, meron tayong Panginoon na, alam mo yun, nakatutok, nakagabay sa atin kung makikinig tayo. So, ang kailangan lang natin intindihin that number one, money is a tool. Kumbaga something na pwede natin gamitin. Hindi naman siya end goal. Pero kailangan natin kailangan may tamang pananaw at saka tamang action plan pagdating sa pera. And of course, siguro matuto tayo ng, very important, gusto ko lang ituro, matuto tayo ng tinatawag natin delayed gratification. Yung, wag muna ngayon. Okay, sige, totoo, I can afford a newer car. Pero, i-delay mo na 2 or 3 years. O sige, pwede ko na mag-upgrade ng lifestyle ngayon, pero i-delay mo na 1 o 2 taon. Kasi every time you do that, magkakaroon ka ng ways para mag-ipon. Pag nakaipon ka na, then natututo ka na yung next step o para mag-invest, para magpalago. Or ngayon, pwede na, employee ako, nakaipon na ako. Ngayon, may capital na ako. Anong negosyo pwede kong pasukan? So, marami nagiging open na opportunities sa'yo pag marunong ka umawak ng pera, natuto ka ng pinaka-basic sa lahat, yung mag-save. Tama. Ayan. May ipahabol pala ako. Nakakatulong ho ba yung halimbawa paggamit ng mga piggy bank? Ganyan? Oo naman. Guys, kahit anong paraan basta makakatulong, I mean, kasi, example, paggagawa ng budget, iba sophisticated, naka-app, iba naka-Excel, iba naka-notebook. Kahit anong sistema gamitin mo basta makakatulong. Iba naman, di ba, sophisticated, mga auto-debit sila sa mga account nila. Iba naman gusto, naka-sobre, iba naka-piggy bank. So, ang suggestion ko, kung ano man ang nag-work para sa'yo, you do that. Di ba? Kung para sa'yo, piggy bank helps, okay yun, magandang start para sa'yo. In fact, alam mo, yung mga batang marunong gumamit ng piggy bank, as they get older, I mean, meron kasi silang control kasi alam nila na hindi nila pwede galawin yun or mag-iintay sila na lumaki bago ma-pull out. So, piggy bank is great kung or kung ayaw mo naman, mag-auto-debit ka, whatever, basta meron kang paraan na ginagawa. And lahat yan, nagwo-work para sa'yo. Ayan. Maraming salamat po, Mr. Randel Tianzon, sa pagbabahagi my pleasure, po ninyo ng oras at karanasan sa atin ngayong gabi. Maraming salamat po.
God bless. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. Bago tayo, Richard, papaalam, pa-shout out muna bago ko makalimutan. Sabi ni R. Sige po. I-shout out daw natin si Estri Valmosena de Guzman, Lerma Lopez, Leia Lopez, and Ashley Bondok of Marongkillo, San Rafael, Bulacan. Greetings from Teding Bondok of the same place din. Ayan. Shoutout po. Shoutout po. At doon Opo. sa mga nakikilive sa atin, ayan. Maraming salamat po sa mga nagla-live sa atin. Si Varsili Vargas, good evening. Si Rizel Deparon, mag-budget tayo. Ayan, Riseli or Rizel Daparon, ayan. Si Varsili Vargas, good evening. Si Rolando Flores Fronda, WPA, ayan. Si Kahiro, si Sergio Robregado, nanonood sa atin, yung anchor natin ng madaling araw. Kasi kausap natin ang DA meron siyang program ng Department of Agriculture. Ano rin po, magsha-shoutout rin po. Shoutout po kay RD Ning Abisamis ng DBM Region 3 dahil kanina galing po kami doon, umattend po si Secretary Mina ng graduation sa Tarlac State University kanina umaga, tapos ngayong hapon po Bulacan State University naman. So shoutout po sa mga taga TSU at BSU. Ayan. At syempre sa mga yung mga tumulong sa atin from the DBM Region 3. Yun po kay RD Ning Abesamis. At sa kanyang team. Congratulations din sa mga nag-graduate. Ayan. Thank you po. Congrats at, po. Si Jackie Endo, good evening. Uy, si Giselle Laid nanonood sa atin. Thank you, Giselle, ng Magandang RP2. gabi. RP Sports natin. Ayan. Ayan po. Sige. At dyan po nagtatapos ang usapang budget natin sa pangalan po syempre ni DBM Undersecretary Gades Hope Libiran. Ako po si Jamie Quinto. Samahan niyo po muli kami sa susunod na Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, dito pa rin sa himpilan ng Radyo Pilipinas na mapapanood din sa TV at syempre nasa Facebook Live din po tayo ng Radyo Pilipinas, Philippine Information Agency at Usapang Budget Natin page ng DBM. Nawa po ay may napulot at natutunan kayo sa ating mga tinampok ngayong gabi sa ating programa. Antabayanan po natin ang susunod na programa, ang Salam Radio, sa ngalan po ng aking kasama na si R. Vargas. Ako po si Richard Vargas at ito ang Usapang Budget Natin. Dahil budget natin ito. Usapang Budget Natin. Eto na ang kauna-unahang radio program ng Department of